Could it be that up in heaven? Okay, so tonight, atong ipadayon ang ato ang soul networking. And this is assurance, mga igsoon. Anata sa ikaduha nga bahin sa atong assurance, sa atong soul networking. This is lesson 13. Lesson 13 sa atong soul networking. And the title of this is Nothing Can Separate Us from the Love of God. Nothing good. There is nothing that can separate us from the love of God. So mo nagklaruhon gyud nato ni atong salvation kay once nga naangkon na gyud nimo ang tinuod nga kaluwasan, wala na gyud makaseparate nimo sa Ginoo. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about assurance. Please bless each and every one, O God, with your wisdom. Allow us, O Lord, to learn this by heart so that we will be able to share this, O God, to the lost and to our disciples, that they may also learn that there is nothing that could cut the salvation that you have given to us, Lord. Ang among assurance, very clear that wa na gyud siya katapusan. It is eternal life ang imong gihatag namo, Lord. Salamat kayo kining opportunity karon, and please use me, empower me tonight to preach your word, O God, with boldness and with power. In Jesus' name we pray. Amen. And you may be seated, please. So we are going to prove tonight that there is nothing that can separate us from the love of God. So it is God's love that brings us back to Him. Dili atong gugma, mga kaigsunan. It is not our love. Kay kani atong love, questionable kayo ni. Kay kaning gugma sa tao, muhigugma lang ta kung wa ta pasakiti. Muhigugma lang ta kung gipakitaan ta og maayo. Kanang nindot ba? Pero once nga naa nay mga bingkil, mga kaigsunan, where's the love? Where's the love? So mo na mawagtang siya, mapaw siya, hinay-hinay, madugay, bisag nagsaad mo diha sa kaminyoon, ang inyo na dayong tanawon, magbuwag ta. Asa na maggugma? So nawala na siya. But it is the love of God that keeps us. When we got saved, it is the love of God that binds us with the Lord. Dili na gud na maputol, di na malangkat, mga kaigsuonan. Nothing and there's nobody that could separate us from the love of God. So there are two things to prove tonight, nga ato isgutan, mga kaigsuonan, nga di na gyud ta malangkat diha sa gugma sa Ginoo. Number one, because we are more than conquerors. There is nothing that we could not defeat sa atong Christian life. God never promised to remove difficulties in life. That is true. But none can sever our relationship with Him. Through His love, we are more than conquerors. Ang kanang gugma sa Ginoo, mga igsoon, mao nay mo extend diri sa atong kasing-kasing nga bisan pa ma-apply ni nato, nga bisan pa sa atong relationship sugod sa panimalay. Diha nato i-apply ang gugma sa Ginoo. Mag-away ta, pero ang gugma, mga kaigsunan, dili siya mahurot. Amen. Ang kaminyoon dili nimo ma at stake tungod sa inyong misunderstanding, tungod sa inyong away, tungod sa inyong disagreement sa inyong relationship. Dili gyud na mo end up didto nga magbuwag ta, gub-on nato atong family, nganuman, because the love of God will help you win. Makadaog mo nga dili maadtos kadautan, mga igsoon. All right? Kay kaning mga hinimo sa Ginoo, mo gyud gub-on sa yawa gyud. Usa na ang marriage. Marriage sa dihang nagkahiusa mo, nagsinaaray mo atubangan sa Ginoo, bugal-bugalan na sa yawa, mga kaigsuonan. Amen. Iyan na ipaguba, iyan ang ipaputol. No? Ningon ng Bible, wala gyud untay dapat mo putol ana. Pero gitugutan sa kalibutan. Unya gipaningkamutan na diri sa atong nasod nga ma-approve, mga igsoon. Mao na nga bisan pag i-approve na nila diha, atong barugan gyud nga kaning gugma sa Ginoo, mao ni atong dadon-dadon, mga kaigsuonan, it will make us more than conquerors. All right? So kung ang atong kaluwasan dili maputol, dapat i-apply na nato sa atong relationship
to our loved ones, sa ato ang pamilya, no? Kanang imong gipakaslan, pakamatay na. Ayaw pagpakamatay tungod sa imong gipakaslan. Nga naman, grabe. Kani akong gipakaslan, problema. O, gipakamatyan nimo. Nagpakamatay ka di ay, nagpakamatay ka. Ayaw. Bahalag magkalisod, pakamatyan gina nimo. Ayaw pagpakamatay. Basig masayop ni mong sabot ba? No? Hantod sa katapusan, magkuyog mo sa hirap at sa ginhawa. No? Pamatud yun na. In sickness and in health. O laliman ka na. For better or for worst. Nagsaadayin mo, till death do us part. Wala na'y kuan, wala na'y makababag, ana. Klaro kayo. So, kung kana mga kaigsuonan, nagsinaaray ang duha nga binuhat diha sa altar sa kaminyoon, kaning gugma nga gipadayag sa Ginoo nato, siya gyud mo'y mukip. Siya'y mukip. Ug iya ning gitagaan og pulong mga igsoon diri sa Romans chapter 8 35 to 37 nga wa gyud bisag unsa pa, no? No power nga pwedeng mo interrupt sa gugmas Ginoo dinhi nato. Verse 35 to 37, the Bible says, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or perils or sword?" So, unsa man ni symbolizing what? Kaning mga gipansuwat diri. So when we talk about tribulation, unsa may kuan na ato nang pangitaon sa atong kinabuhi. Tribulation, distress, kasabot man tingalita na. Di ba? Kalisod sa kinabuhi. Sultihan ta mo mga kaigsunan, destroyer of love na. Muguba na gugma. Persecution. Mukreate man nag away. Famine. Mawa nang sinaaray, oy, bahalag saging, basta labing. O, asa ka? Oh. Nakedness, wala na yun. Nanas kawadon, nagka-severe ang problema mga igsoon. Primero, lalis-lalis pa. Wala na yun, nakedness na. Peril na yun. Sword na yun. Makamurag makapatay na ni. Mo ni kanang killer sa gugma. Gipunan pa yun, 36. As it is written, "For thy sake, we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter." Severe na kaayo mga igsoon. Mura na tagipatay all the day long. Di ba? Unya ato gisgutan ani. Gugma ra ba? Unya mayon din ta. Lord, ngano man ni? Ngano man ni abi nako love ko nimo? Lord, ngano man ni daghaman nangaway nako? Lord, ngano man ni akong kinabuhi? Naamang ko sa kawadon karon. Lord, ngano man ni? So, daghan kitag i-consider mga kaigsunan. So, if you're a believer tonight, unya ni abot ni sa panahon sa imong kinabuhi, kaning famine, nakedness, kaning peril, kaning sword, kaning persecution, moabot na distress, moabot sa imong kinabuhi, ayaw dayon pamasol sa Ginoo. Because the love of God, we cannot question it. Amen. How about your love to God? Huh? How about your love to God? Did you obey Him? Did you listen to Him? Kay klaro ba kayo na, ang disobedience mo bring og problema gyud sa kinabuhi. Maunsa ka man na klase nga tao, your disobedience will result into a very unacceptable nato nga situation sa kinabuhi. Nya mosamot ang atong kinabuhi, unacceptable na daan, nya disobedient pa kay ta. Di mo samot, severe mga kaigsunan. So, posible mahitabo na kaning gipangisgutan nato diri, mahitabo tungod sa imuhang gugma sa Ginoo nga questionably. So kung tinuod ka na luwas mga igsoon, God may allow these things to happen sa atong kinabuhi. Pero ang pangutana ni, dili man ang atong gugma sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo nato.
No? Naabay makaputol. So tingali daghan na kay mga Kristohano ni backslide ani. Kung niabot na ani nga level ba ang kinabuhi ba? Si uli sa tithes niya ko man nagkalisod na no, wala tayong ikaw noon. Nya magsika gunahon na sa imong giuli ba, may pag ako gipalit og kanang sudanda, bugas na tayong ikaon ron. Wa pa man gyud ni nanawag pastor, pwede sa ako tubawion pastor. Worse na jud kay na. Wa pa man ko kasuway hinuon nga nay nanawag ninyo kay mayon ka pastor, pwede ako sa tubayluhan akong tithes pastor kay. Wa na may makaon. Di ba? Mawalihan ka na kung utro. Nganong magkaon nga di man bakakon akong Ginoo? Na? Ang ako bakang Ginoo mo imong Ginoo, basig di ta parehas. So ato ni klaruhon. Di ba? So daghan kay ta mga kaigsunan nga mahitabo nga problema sa atong kinabuhi once kita ang kaning atong gugmas Ginoo mo'y problemado. Pero ang nakalindot ang problema sa Ginoo mao may atong gisgutan karon. So ningon diri, ingon sa verse number 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Because, mga kaigsunan, ang Ginoo na higugma nato, the love of God makes us more than conquerors. So, bisag unsa pa na nga famine imong maagian, bisag unsa pa na nga persecution ang imong maagian, bisag unsa pa na nga nakedness, peril, sword imong maagian sa kinabuhi, mga igsoon, you can overcome that using the love of God. Because the love of God made us more than conquerors. In all these things, we are more than conquerors through Him. Through Him that love us, not through you who love the Lord. Kaya kaning atong gugma mga igsoon, mapatay lagi ni, mapaong ba? Amen? Usahay, may kita managad sa tao, usahay di. So, it is the love of God, mga kaigsunan, nga nag-keep na to, nag-strengthen na to, nagpa-overcome na to. Imaginon, kanang conquerors, daog na nadaan, champion. More than. More than. Yung ano man inikabot sa problema, mura magkaog. Less than the defeated person. Labaw pa ka sa napildi. Nga ang gihimo sa Ginoo nato tungod sa iyang gugma, more than conquerors man. Di ba? So mao na bisag unsa pay problema mahitabo sa kinabuhi, imo lang gud karon famine gud ronda. Oh. So go back to the love of God. It will heal your heart, it will help you, sustain you, and increase your strength and makes you more than conquerors sa imong gipang-atubang karon sa kinabuhi nimo. What a promise. Amen? So, smile lang. Katawa ilan ang imong problema. Inig-atubang ang problema nimo ba? Inon na yun. Wag kailan ako, I am more than conquerors. Ayaw tao ing na ana, wag kailan ako, ay kay mugirom ka ana. Ang problema mo ing na. No, sa ato pa dili tao ha, dili. Problema nako, tao man pastor. ayaw tao ing na, kay hambugiro ang gawas nimo ana. Pero in your heart ba, kanang problema nga tunga lang kalit sa imong kasing-kasing, imo na ingnon, wa kay bao nga I am more than conquerors. Mo na i-rebuke ang ang kanang mga kahadlok diha sa imong kasing-kasing, kasuko, kayugot, kay mga resulta man na sa mga problema nga gi-input sa yawa sa imong kasing-kasing mga igsoon. We are more than conquerors. Praise the Lord. Ikaduha, nga ato isgutan tonight, we are in Christ Jesus our Lord. Dapat kampante ka mga kaigsunan. Dili ikaw ang nagkupot sa Ginoo, ang Ginoo ang nagkupot nimo. We are in Him. So, gipakamatyan ka man gani, unya iya na nung kang buhian. Di ba? So hugot gyud ang atong assurance nga kaning kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato,
Mao ni ang kanang kaluwasan mga igsoon nga iyan ang gihatag ug di niya bawion. Iya man ang promise. There are no supernatural powers that would be able to separate us from the love of Christ. Nga naman, we are in Christ Jesus our Lord, kaysa may makapildi niya. What kind of supernatural power? Bisag imo pa nang ipunon tanang mga Marvel diha, kanang DC diha. Okay, sa may yun, Elhan? Ha? Karon magtandem na sad si Deadpool o si Wolverine. Oh. Daghan mga superpower nga atong mahuna-huna mga kaigsunan. Kana di man na sila mga tinuod. Pero arita sa kang Satanas, sa iya mga demonyo. Ha? What kind of supernatural power that can separate us from the Lord? So ang kanang kuan mga kalisod nga makita nato sa kalibutan, giingon na diri daan sa Bible, di na makapabuwag nimo sa Ginoo. Masulbad na nimo by His love. Pero gi-upgrade ang situation. What about the supernatural being? What about that? Ha? Di pa na sila makapabuwag? Well, atong basahon ang verse mga igsoon, Romans 8:38 to 39. Atong basahon ang Bible, kay mao man gyud ni amo tudlo nato, di man ni matuis. Ingos verse number 38, for I am persuaded that neither death, sobra pa na sa kuan, imong giatubang ang famine, kay patay naman eh. Nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Kanang umaabot pa. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Ang nagkupot nato, ang naghipos nato, ang nagprotect nato, mga kaigsunan, is the Lord Jesus Christ. Now, kung imong imaginon, mga kaigsunan, naglakaw-lakaw ka ani kalibutan na. Okay? Maybe, moabot ang panahon nga, murag ma-fearful ka ba, nga malangit, medyo ka, kuno? Siguro, alag yun, luwas ka. Di ba, no? Kung nagduda ka nga, luwas ka, dawatag balik ang Ginoo. No, hantod nga di na jud ka magduda. Kay wa may bayad na. Nganong mo maka nga may tato kadadawat nimo Gismil, bisag ka na lang gani, mamroblema na ka. Di ba? Libre ko ng kaluwasan. So, duda ko na, Lord, luwas na ba jud ka ko, Lord? Lord, dawaton ti ka sa akong kasing-kasing. Oh, nya di lang kumusaba ni pastor kay Gismil. Wa man ibayan ang kaluwasan ko. Di ba? Libre ang kaluwasan, mga igsoon. Pwede ka manawag sa ibang pastor. Pastor, nagduda pa mo ko sa akong kaluwasan. Ali, sige, ampo ta. Di ba? Pakitunti ka nga ang Ginoo muluwas gyud. Ano ba? Naaman sa bersikulo gud makita, mabasahan man na nato. Unya ang Bible is maura gyud ni ang pinakamatinod-anon nga libro sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao, ingon pa sa Bible, bakakon, pero ang pulong sa Ginoo diri ra gyud tabalik para ang imong mga giistorya, ang imong ihatag sa tao, muguwa gyud siya nga tinuod kay nganuman naa sa bersikulo. Nayuban tao ilang tuis-tuison mga igsoon, pero makita gyud nimo kung ikaw luwas ka, unya nagbarug ka sa kamatuoran, unya nagtuon ka, makita gyud nimo kanang mga tao magtuis-tuis. No, ilang i-change ba ang truth into lies? Makita gyud nimo eh. So mao na nga i-make sure lang gyud nga luwas ka. Karon, luwas naman ka. Tanang puwersa ni Satanas. Tanan niya mga kauban, mga igsoon nga ni kuyog niya pag naog diri sa kalibutan. Bisan pag magdungan na sila glangkat sa imong kalag sa kamot sa Ginoo, wa gyud na sila mahimo. Wa gyud na sila mahimo gyud. Once nga maluwas na ka, luwas na gyud ka hangtod sa imong kamatayon.
Mo na inalagunhi nga ako la testingan ba basig unsa may buhaton nimo? Ayun, rest assured. Na, let your life be used by God. Samtang buhi pa ka, ayaw nagduha idiha nga malagit medyo ka kuno, adi ako ka suwayan sa. Hindi nakakabalik. Naunsa man ka oy? Saligi na lang gud ang pulong gud. Klaro man na. Kung tinuod kang naluwas, klaro kay na, neither height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Hallelujah. He died for us. He bought us with His life, the price. Unya, ningon ng Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Nagkupot na ang Ginoo nato, mga kaigsuonan. I-promise pa niya ang akong amahan, nagkupot nimo, walay makailog nimo sa kamot sa akong amahan. Ako nagkupot ko nimo, walay si bisan kinsa makailog nimo sa akong mga kamot. Assurance na, mga kaigsuonan, nga moabot atong kamatayon, siguradong sigurado. Langit yun. Basta sigurado ang imong pagdawat sa Ginoo. No, di ba? So mo na ato na testingan ba? Unsa man ka sa pulong sa Dios. When you hear the preaching of the Word of God, do the Word of God speaks to you? Or the Word of God is just nothing to you? Kay base nang imo lang ba nga luwas ko kay ganahan ka malangit. Imo ra giilad imo kaugalingon ba luwas lagi ko kay di ko ganahan anang impierno gyud. Unya pag abot na sa mensahe di jud ka ganahan maminaw. Pag abot na sa mensahe wa kay personal nga pagtuon, wa kay personal nga longing. Hinumdumiha nga ang kaning maluwas ka, nataw ka pag-usab. Sa ato pa wa pa kay desire sa pulong sa Ginoo kay patay man ka. So kay patay man ka, wala ka nag-need sa Word of God, which is the food of the Spirit. Pero sa diyang nidawat ka sa Ginoo, klaro kayo ang imong kaluwasan, na tao nakapag-usab, and you need to eat. Your spiritual food is the Bible. Now, if there is no desire of your spiritual food, you are not saved. Anaon na to pag ila mga igsoon, naaba kay desire to read the Bible? Gutomon baka sa pulong sa Ginoo. Na magluya baka kung di ka kabasa kag Bible or magluya ka kung magbasa kag Bible. Nagbasa na ino kag Bible. Layas ginabuhi. Ya ganin imong simbahan. Laya ning lugar oy. Nasigurado jud ko di kaluwas oy. Wala jud kay kanang personal longing. Unya walay epekto sa imo ang pulong sa Ginoo. Unya di ka kadungog og badlong. Wa gip kausaban ba? So ang pulong sa Ginoo wala ni istorya nimo. Di ka luwas. Kaya ang taong luwas sigurado badlongon ka sa Ginoo kay lig-unon man ka. Unya mura ka og kanang mahingawa bag di ka kabasa sa Bible. Kita mo ng bata, gutmon mga kaigsunan, di ko na muhunong, hantod imo paslakan ng babag bibiron. Di ba? O na, Kristohanon, ingon ana bata kasaba kundi tawalihan sa pastor? Or ingon ana kasaba kay nawalihan ka? Mura kag, o pwede palang mutubag ka, mutubag dyan ka diha. Amen? Kamantay mo mga igsoon, bisag kinsay mo balog diri, naadyo kay madawatan kung anak kas Ginoo. Dili kay, di bitaw ang pastor mo nagtudlo diha. Naadyo kay madawatan, oy mo, bitaw gitrain na to ang mga men to preach because the Word of God is very needful. Dapat daghan ang magwali sa church. Laki ha, lalaki. Dapat lalaki ang muwali sa church ha, sa church. Ngadto sa gawas, hala, panudlo mo dito mga baji. No, pag discipleship mo dito. Kay ang mga babae dapat maluwas pod. Di kay ang mga babae imperno, ang mga lalaki langit. Unsa ka asa man na sa bersikulo? Pero ang babae wala gitugutan sa Ginoo nga magwali sa simbahan. No? Kay wa gyud siya nanawag og disciple or kanang apostoles nga babayi.
Wasit siya nanawag og bayot, mga isog totalan. Di ba? Wala itong i-discriminate ang mga bayot, pero sakit na mga kaigsunan nga kinanglan matambalan. Ug ang tambal anang sakita, Biblia ra. Wailain. Walay institusyon aning kalibutan na nga makausap sa bayot nga mahimo siyang lalaki. Bisa paghadloko na nimo kay ang problema ana nasa sud. But the Word of God can heal them. It is a twisted mind, mga igsoon. Makigminyo kag laki, niya lalaki ka. Wa ka na twisted. Babay ka, makigminyo kag babay, wa ka na twisted. Pagka-twisted, niya nabiyan as Bible, God gave them up. But they need to go back to the Lord para matarong og balik ang ilang huna-huna og ilang kasing-kasing. Only God can do that. Muna, they don't need to be discriminated because they are sick. Kita day kang nasakit, imo rin ang awayon? Imo rin ang bugal-bugalan? O imo kaluyan? Ha? Kaluyan na to na sila. Di na to na sila sa wayon. Ang na to tabangan, but they need to hear, they need to believe. They need to believe. Muna hard part sa ilang bahin. So kung gusto nyo sila mausap, kaya nakarealize sila sa'yo, pag yun yun, siya ano dito ka-realize, anak? Parehas mong laki, di ka ka-realize, anak. Di ba? So, yung anak, mga kaigsunan, but, mo lagi, if your mind is darkened and hardened, bisag unsa pakakasayop, di yun na nimo ma-let go. O, kasuway ba tagpakasala, no? Kasuway ba mo? Unya imo idipinsa? Di ba? Idipinsa nimo? Amo na ang mahitabo. So, pasalamat ta mga kaigsunan. Kini atong kaluwasan, dili kita ang nagpalig-on, dili kita ang nagluwas, dili kita ang nagpalig-on, dili kita ang nagkit. Amen. Kundili ang Ginoo, siya ra gyud mga igsoon ang nagkupot nato. So in closing, accepting Jesus our Lord as Savior guarantees that nothing can separate us from the love of God, regardless of what others may say. Amen. Kaya na may mingon uban, grabihag ninyo, abala mo. In my heart, I know that my God, my Lord Jesus Christ, saved me, and He is with me until I die. Dapat makaingon ta anak, mga igsoon. Bahala nag-unsay iingon ninyo. Basta ako sigurado ko. Can you say that when somebody casting you doubts? No? I-persecute ka? Luwas mo, sigurado mo. Gigago ninyo, God. Anahon mo ba? Ignore ba ka? I-prove sa Bible. Unya, maratol ra ba ka? Muwa tanang bersikulo ba? Malagot, tinuog ka. Pabantay ka, inon ako akong pastor, ha? Pastor. Ayaw na pangitaa ang pastor. Di ba dapat ikaw kamao ka, mutubag anak, mga igsoon, pero ayaw jud pakiglalis. Likayi ang lantugi, mga kaigsunan. Kay ang gibuhat ni Apostle Paul, mo na gigamit sa mga Katolik, nga even Apostle Paul nakiglantugi. So nakiglalis. Ang gigamit diha is not debate, reason. Ang word nga gigamit yun is reason. Apostle Paul reason with them. So kung imo nang ihubad sa Bisaya nga Bible, nakiglantugi man. Pero ang gigamit diha is not debate, kundili argument. So kaning makig-argue ka, imong gi-impose nila ang imong stand. Pero kaning debate man good, na ka sa forum like kanang hukmanan, nagdebate mo, so na kanang formal ba, di ba mo na mahitabo sa debate, na ay moderator, na ay, sulti ka diha, that is debate. Pero si Apostle Paul, niadto to the way moderator, iyang nakig-argue sila mga apostoles sa mga tao, imposing the truth from the Bible. Mo to reason with them. Di magka, antod gabi reason with them to prove that the Bible is true. Pero kanang lantugi manggod, kanang debate manggod, pag mulapas na ka sa topic, di naman pwede. Pero kaning argument, may pugong na.
Di ba? Pero likayan na yun nato nga abot sa away ba? Kaya ang katong pagkig-argue nila, pag-reason ngadto sa mga tao, na may naluwas. Nasuko ang mga Pharisees, pero na naluwas. So dapat inguna na ang result. So giunsa man nimo pag-reason with the people. Sa may gawas, nag-away mo, wala mo nagtagad, naglagot ka. Di na mao. Dili na mao. Kaya ang pagkig-reason nila, na-save man ang mga ang mga taong naminaw. Nakakaton man. No, ang uban nagbugal-bugal man. Sagun sa pagkakakuan diha, debate lagi na. No, mauwawan kay noon. Di magunta gipadebate sa Ginoo. Alright? So, ang ato lang gyud diri sa atong lesson mga kaigsunan, sa dihang gidawat na nimo si Kristo, garantiya na. Garantiya na nga wala na gyud makalangkat nimo diha sa gugma sa Dios. No, bahala na ko sa isulti sa uban nga mga religion, uban nga mga pundok, mga kaigsunan. If you are saved, you are truly saved. Now, question for the next lesson. How does God assure us of our salvation? How does God assure us of our salvation? Ato pag yun klarohon yun. Karon, klaro naman kayo ni. Kuha na baka? Kanang assured na baka ani mga bersikulo nga imo nadunggan? Nga bisan di ay si Satanas, nga ng mga supernatural power, dili na dili na nata niya makuha og balik ba? The way nga gibuhat sa yawa sa sinugdanan bitaw, nga iyang giilad si Eve, unya natakdan si Adam, so nakawat niya ang tao, di na pwede mahitabo ron. Di na pwede mahitabo. Kung iyatong usbon, dili na. Amen? So kung magsamok-samok yun siya, ang tudlo ni Kristo, hingin ni ang yawa. Kaya mo palayo na siya nimo. Ang yawa ha, dili ka nang imong tapad. Dili na mo hinginlan. Ang yawa ba nga, nagsige gonghong nimo ba nga, kasuko, ingon na di kaluwas, hinginli na siya. No, dili ka nang makita nimo tao ba nga imong yawa, mantingalin ni siya. Dili na mao. No, di ba? O katulig si Christ lagi, pastor, gingin lang niya si Pedro niya, gingin naman niyang Satan. Dili si Pedro iyang gihinginlan, si Satan. O si Pedro, nakasabot to siya, di man ako si Satan. Di ba? Ang nigamit ni Peter, may gihinginlan ni Christ. So, ato nagklaruhon ba? Okay? So, how does God assure us of our salvation? Ephesians 1:11-14. So, nadiha, mabasa na to mga igsoon. So, study it. No? Kamu mga nagsunod, studyuhin na ninyo, muna itong topic sa next Wednesday. So, karon ang atong topic is nothing can separate us from the love of God. Rest assured. So, matulog ka nga mahimbing mamayang gabi. Mamaya. Gabi naman. Matulog ka ng mahimbing. Baka pagising mo, nasa langit ka na. Diba? Dili ka magpanguyawan ba? Nga, magkamata pa bagkakuan nino, ay kadlok. Nga naman, langit man ka. Diba? Death may come anytime. Muna na kanindot mga igsoon. If you're assured, death may come anytime. Pero pasalamat ta, anything mga kaigsunan may happen. We are eternally secured and nothing can separate us from the love of God. So praise the Lord for that. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another verses that assures us, O God, of our salvation. And thank you, Lord, for the Holy Spirit nga mao'y seal sa among salvation. O imo promise, Lord, that di gyud mi biyaan sa balang espiritu hantod sa among kamatayon. So, ang among pangandoy, Lord, sa among kinabuhi, samtang naa pa mi diri, nga dili gyud unta ni magamit sa yawa. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang mogamit kay sobra na ang mga panahon nga among napagamit sa yawa ang among kinabuhi nga wala pa mi naluwas. Ug karon nga luwas nami, please, Lord, ayaw itugot nga ang yawa gihapon
may makagamit sa among panahon. Tuguti, Lord, nga ikaw na pud ang mogamit namo hantod sa among kamatayon. And I pray that you will help us, that we could bring more souls to your kingdom. Thank you, Lord. And I pray, dear God, that in this practice sa training, sa discipleship, I pray that you will bless your people, O God, nga seryosohon yun nila ang pag-practice nila tonight. And this is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Could it be that up in heaven God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of one.